Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kaagapay. Good evening dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Welcome po muli dito sa Heartline. At tayo ay mga magkakasama dito ngayon uli. Magandang gabi sa inyo. It's November. Katatapos lang ng ating holidays dito sa November. Pero malapit na uli magbabagong holiday dahil next month ay December na. Nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng November. At tayo ay pinagpapala ng Panginoon patuloy pa dahil ito ay gawa ng Diyos. Kasama-sama na naman tayo. Ito po si Kuya Pilo muli dito sa Heartline at napapakinggan nyo ang Heartline sa 702 DCAS Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. Dahil dito ay kami ay nakakapagpatuloy na magbigay ng counseling and advice mula sa Panginoon, mula sa salita ng Panginoon at sa ating mga counselors available right now. At syempre, salamat sa Far East Broadcasting Company na patuloy po na sumusuporta sa ganitong ministry and we thank you for being part of us. Good evening! Kamusta mga kaagapay? Hilahin nyo na ang inyong mga katoto, kachokoran, yan, mga kasosyo, kamag-anak, kapatid, kaibigan, katiwala, o kaaway. O, kunin mo na, pahan. Marami tayong pag-uusapan dito patungkol dyan dahil ito na ang gabi upang ma-resolve natin ang ibang mga bagay na ating inaasikaso. Oy, malapit na magpasko. Malapit na magpasko. Kaya ngiti-ngiti na. Oh, bigyan na ng pagkakataon ang peace on earth. Okay? Ang kapanatagan ng ating mga pananaw. And syempre, we'd like to really join all the other people talaga na nakaramdam ng dalamhati, nawa sa gabing ito ay maibigay namin ang pagpapala ng Panginoon sa inyong lahat na nakikinig. Dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At syempre may guest tayo. Alam niyo tong babaeng pagkaganda-ganda na ito, ang aking walang iba kundi ang naging ninang sa kasal ko. Yan, ang matagal ko ng ate. High school pa lang ako. Alam na niya ang aking buong love life. Ayan, nako, walang iba. Siyempre, kilala niyo na siya. At ang sikat na si Ate Lourdes. Mandalupe. Hello, magandang gabi, Ate Lu. Good evening sa ating mga tagapakinig. Hello, Ate Lu. Kamusta ka na? Gumaganda tayo Grabe. Parang pagpapala ng Panginoon, hindi halatang may mga pagsubok pa rin pinagdadaanan. Oo, lahat tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan. Hindi tayo exempted diyan. Lahat tayo Of course. may mga kanya-kanya mga struggles. Alam ko yung mga kaibigan natin dito nag-struggle din. Pero bago 'yon, siyempre, kahit ano pa man na nangyayari, alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya Ate Lu, baka may gusto kang batiin. Go! And greetings natin sila. Okay. So, syempre, sa aking kabiyak sa buhay at sa gawain, si Pastor Dick Mandalupe ng Trece Grace Bible Church. At yung mga members na patuloy ding naglilingkod sa Panginoon, sila Ivy, sila Jenny B, sila Jenny Luz, yan ang aming faithful na mga worship leaders, at sila Ivan, Cristel, yan ang aming mga young people na hopefully ang next generation na leaders. At of course, yung ministry din ng Grace Bible Church Main sa Nagtahan, sila Kuya Kaloy, Ramil, yan, sila Kuya Benji, yan, ang ating si Pastor Jong, yan, ang mga ating mga leaders doon.
At of Mm-mm. course, yung mga kasama ko din sa member care, sa Heartstream Resources, sila Ate Meg, sila Manang Monet, Manang Dada, the faithful supporters ng mga missionaries at mga cross-cultural Christian workers. Yan ang Oo. gawain, mag-debrief at mag-counsel din sa kanila. Yes, wow. Thank you very much. Uy, mga katropa dyan, dyan sa Grace Bible Church, thank you very much for being right there, no? And salamat sa inyo. Hey, batiin na rin natin si Kuya Benji, si Ate Neneng, yan. Yan, so alam niyo, lalaki na pala ng mga anak nila, no? Johan, Chantel, Well, Camille, hello. Uy, nakakatuwa naman. Kuya Arnel Macariola, special mention. Ayan. Ah, photographer, ang ating beautiful pictures. Oo, ang napakahusay na photographer. Kung tungkol sa photography, hanapin niyo yan si Kuya Arnel Macariola. Hindi lang mahusay, talagang obra ang kanyang mga kuha talaga. So, Nananalo yan sa mga national photography. Oo. Ayan. Hello, magandang gabi sa iyo, Kuya Arnel. Ay, greetings pala doon sa mga kaibigan natin na nakikinig sa atin diyan sa mga iba't ibang lugar na institusyon. Greetings sa mga katropa sa iba't ibang churches. Uy, Ate Lu, Hmm. yung mga kasama natin sa PACC ay ating i-greet, ano? Alam niyo mga kaibigan, si Ate Lu ay kasama sa PACC at Philippine Association for Christian Counselors at siya din ay mayroong private practice. Ang tawag ng kanyang office ay Heart and Mind Counseling and Training Center. Wow! Kung gusto niyo matutunan at matrain sa counseling, yan si Ate Lu. Kukonduct siya ng training. Sana Ate Lu, meron kang online na training o para may mga tao maka-attend sa'yo. Para, By invitation lang eh. Like last month, sa mm, church ng isang dati kong fruit sa campus ministry sa Sampaloc. Yun, mm, naitahan ako on depression and how to come alongside those who are suffering from depression. So yeah, the church wants to minister. So kahit na hindi sila trained counselors, sabi ko nga, oo. you can train debriefers or listeners and come alongside. Yes, oo. Nako, napakalaking bagay ito sa panahon na ito, no? Nako, bago tayo magtuloy, Ate Lu, hilingin ko na sana makapag-pray tayo. Pag-pray natin yung mga nakasalanta ng bagyo, itong nakalipas na 2 bagyo. At nawa ay yung tibay ng loob na dahil gano'n naman ang cycle ng ating buhay, dumadaan tayo sa panahon na sinusubok yung ating kalakasan. Pero kailangan madaig natin ito sa pamagitan ng pananampalataya na mayroon ding bagay na ginagawa ang Diyos, higit pa kaysa dun sa mga nawala sa atin. Pray lang tayo sandali Ate Lu. So, Lord, pinagpipray po namin ngayon yung pagpapala po ninyo na kami ay maging matibay, matatag sa mga panahon na ganito. Kung saan marami din ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay, nawalan ng mga pag-aari, nawalan ng mga bagay na mahalaga. Pero andun, Panginoon, ang kasiguruhan na ito'y pagbabago lang, ito'y isang stage lang. At kami, Panginoon, ay inyong binibigyan ng pagkakataon talaga na maka-recover, makahango muli doon sa aming mga disasters, mula doon sa aming mga ah, trahedya na pinagdaanan. Ebidensya, Panginoon, na kahit sa mga ganito ay mayroon pa rin kayong kahigitan sa lahat ng ito. Na kami na naghahangad ng longing, yung mayroong kalinga na hinahanap mula doon sa nawala sa amin, o yung kagustuhan namin makapiling yung mga mahal namin. Alam namin nasa piling mo ngayon. Kayo, Panginoon, ay nagtatakda sa amin ng kakayahan at pananiwala na magkikita din kami na may magandang pag-asa, may maligayang pagkakataon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabatid, maintindihan ang lahat ng mga katanungan na pumapasok sa utak namin sa tuwing nagkakaroon ng ganitong
bagay. At kayo, Panginoon, ang aming sinasandalan, maski sa bagay na higit pa sa buhay, maski yung mga bagay sa kabilang buhay, kayo, O Diyos, ang siyang nagbibigay tatag sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Well, ayan, Ate Lou, thank you very much for being here with us. Ay, naku, ang dami ng mga katanungan dito ang ating mga listeners. Ready ka na, Ate? Yes. Sige. Here we go. Ito yung first listener natin at sabi niya, ito. Nung bata pa kasi ako ay nagkaroon ako ng trauma nang dahil sa lolo ko na inaakala kong isa sa mga magtatanggol sa akin kapag may nambastos sa akin. Pero it turns out na isa pala siya sa gagawa sa akin noon. Ngayon po, kapag may lalaking lalapit sa akin, napapansin kong lumalayo ako kagad. Even sa mga kapatid ko ay naiilang akong makipag-usap. Paano ko po ito haharapin? Naku, Ate Lou, mayroon akong case na ganito at talagang ganito yung karanasan. Dahil siya ay namolestya ng kamag-anakan din. So, naku, Ate Lou, medyo sensitive na question ito. So, ano nga ba ang dapat nating gawin para sa mga ganitong sitwasyon? Malalim kasi yung pinagmulan ng trauma, no? Oo. Na yung pang taong dapat ay kakalinga sa iyo at magpoprotekta, at yun ang sumira nung tiwala na yun. So, malalim yung trust issues na na-develop dahil dito. Dahil kung sarili mo ang dugot laman, hindi mo mapagkatiwalaan, paano pa kung lalabas ka sa mundo, di ba? Yung environment na marami talagang predator. So, tingin ko kailangan niya talaga ng in-depth na counseling para ma-deal with yung trauma, para ma-develop ulit yung trust na na-destroy nito lolo niya. Na hopefully, yung siguro yung ibang kalalakihan sa pamilya ay magiging magandang halimbawa na this time at makakatulong to develop better memories or sa isang corrective emotional relationship. Merong maayos na relasyon na magpapatunay sa'yo na hindi naman lahat ay hindi dapat pagkatiwalaan, kundi meron din namang mapagkakatiwalaan. Mas magiging maingat nga lang, magiging sensitive at vigilant, pero hindi naman to the point na umiiwas na sa lahat ng maayos na relasyon. Kasi ideally, makakahanap din siya someday ng magiging lifetime partner niya kung ma-overcome itong trauma. Siguro maganda dito yung makarana siya ng isang lalaking gentleman, lalaki na nasa tamang distansya sa kanya, hindi yung puro approach, puro advance sa yung kailangan. Ayun nako, hirap. Parang ang hirap na yata humanap ng mga ganong lalaki ngayon, Mga gentleman. Oy, may mga gentleman pa ba dyan? Kaway, magparamdam. Maginoo at hindi bastos. Oo, diba? maginoo at hindi bastos. Kumbaga, sa panahon namin kasi no touch. Ideally, may ang joke pa nga namin 6 inches apart. Kahit na yun ang pinakamalapit. Merong distansya talaga. Oo, yun na. 6 inches. Pinakadikit na nga yun half a ruler. Pero ang ideal nga hindi nagta-touch hanggat hindi pa legal ang inyong relasyon. Alam mo, Ate Lou, natutuwa ako yung kultura natin noon. Yung di ba yung kapag nanliligaw? Kasi yung nanliligaw ay hindi idinadaan sa hawak o kapit ng kamay. Hindi ganun. Alam mo yung nanliligaw noon, nag-aabot ng chocolate, nag-aabot ng bulaklak, minsan may patulay pa, Uy, ito yung sulit ko, pakitul. Yung bang hindi dumidiretso na parang direktang gumaganyan. Dahil kasi, yun yung sa kultura natin ang tawagin natin, nakikitungo ka, hindi ka umaabante ng parang ariba. Ano ba yun? Hindi agresibo Oo. Dahan-dahan. Dahan-dahan ka. Oo. Ayun, tapos nangingimi.
na hindi yung parang masyadong confident. Ngayon Mm-mm. kasi sa text pa lang nagiging mag-on na, or ngayon social media, 'di ba? Parang wala na tuloy yung paano mo Oo. ba talaga kikilalanin yung ugali ng bawat Oo. isa. At nakikita sana yon na kung nanliligaw sa bahay, Oo. um, kilala rin ng mga magulang. So, Mm. may pagrespeto. At dapat yung mga magulang ay dapat mapansin ito na yung pagtrato sa inyong mga anak na babae ay Mm-mm. hindi sila katulad ng parang, "Uy, pare, hoy. Uy, pare." Mm-mm. Oo. Oo. Ah, Pinapahalagaan, di ba? Binavalue nga eh. oo. Hindi yung parang conquest. Mm. Na, Oo, hindi ko ay nako, masyadong na western na tayo. Ano ba 'yan? Alam mo, na-appreciate ko 'yun yung time na gano'n na mayroong panahon talaga na yung mga tao ay mataas ang konsiderasyon. Bini mm-mm. merong kumbaga, kung kung ang isang bagay ay mahalaga, yung very valuable, iba Mm-mm. kapag nasa museo, yung mga mahalagang base, merong ano yan, may pedestal pa May yan. cover. Tapos meron pang salamin na nakaganyan. Justice. Oo, Mm-mm. tapos may harang pa na cordon na gano'n. Parang Mm-mm. mas mahal, mas elegante yung artwork, lalong lumalayo. Bukod sa kordon na ganyan, meron pang linya at may gwardiya pa na, oy, hindi mo basta-basta lalapitan yan. Ano. Mm-mm. May Oo. Yun nga pagkilala yung tayo eh. Oo. pagpapahalaga. Oo. Meron tayong pagkilala dun sa kung ano ang espesyal. Mm. Ganoon. At hindi mo basta-basta biglang makukuha. Dahil kasi kinikilala mong higit siya kaysa doon sa iyong pagkatao. Parang naalala ko lang sana may mga lalaki pa rin ngayon gano'n na Oo. iniisip nila na bantayan nila at protektahan nila ang mga babae, protektahan din sa sarili nila ng mga pagnanasa. Ayun, meron pa kayang gano'n? Meron pa yan. Kailangan lang talagang sa mga babae, manalangin, maghintay, at Oo. hindi rin maging parang nagmamadali or mukhang desperate dahil in thing kasi Mm. yung magkaroon ng relationship. Pero ang totoong relasyon sana nasa tamang panahon. Oo, tsaka nasa tamang pagpapahalaga din, ano. Anong Mm-mm. dapat gawin nitong babaeng ito? Ah, Um, Yun nga, ideally, she'll be able to go for counseling para ma-deal with yung mga traumatic mm, memories. oo, Kasi medyo malalim yung pagkakabaon ng mm, ah, trust issues niya dahil kamag-anak eh. Mas masakit, mas mabigat oo. yung tagok ng pinagdaanan niya kasi lolo, 'di ba? Yung parang Imagine, kailangan talaga lolo. professional din na help at saka yun Mm, nga magkaroon ng magagandang mga experiences kasama yung mas matino, mas marespeto, mas yun nga, maginoo na mm, lalaki at someday ma-recover siya enough to be able to develop intimate relationship then with mm. a Yeah, partner. kailangan yon mga kapatid. At, Mm. ano pala pwedeng gawin ng church dun sa mga taong ganito? Pagka kasi may trauma, mas maganda sana ang magme-mentor sa kanya, same gender. Oo, babae din. Babae Kasi sa pagka, babae. 'di ba, potentially ano pa rin threatening kung Mm, opposite gender. Tapos kung talagang sana makapag-provide din yung church ng maybe any kind of help to oo. expose din yung mga young people, young professionals na Constantly healthy if ma-educate, ano. yung Yeah. both yung co-ed na mga Mm, fellowships na mm, makita nila yung mas magandang yun nga pagpapahalaga sa bawat mm. isa na opposite gender para ma-develop Oo. din yung interpersonal dynamics ng men and women na Oo. godly, healthy. Oo. Amen. Godly and healthy. Nako, sana
magkaroon po tayo ng ganung talakayan para doon sa mga churches, ano? Kasi Mm-mm. kailangan nang i-reorient ang ating henerasyon tsaka ang ating current situation para yung future naman natin, yung mga susunod na generation, yung mga bata na mga susunod, magkaroon naman ng mas magandang environment, mas magandang lipunan na ginagalaw. Mm-mm. Tayo, kumilos tayo maayos ha. Naku, ang Panginoon ay hindi nalulugod sa ganyan. Okay. Ayan, for counseling, ate. Oo, Pa-counseling kailangan po. kasi malalim. Oh. Kung ordinary, sana, Mm. bad experience, the family can Mm. actually help na ilayo na lang siya dun sa threat, tapos i-protect siya ng other male members of the family. Ayun, nako, mga kapatid, ayan, nadinig nyo si Ate Lu. Ay, kung meron palang gustong magpapa-counseling, at since ikaw, Ate Lu, ikaw yung babae, baka naman po pwede niyong paki-announce na ngayon kung paano Mm. kayo makontakt kung sakali may gusto magpa-counseling sa inyo. Oo. Message lang sa 0917-159-4684 or Mm-mm. sa Facebook Messenger, Lou Mandalupe. Madaling hanapin. Makikita nyo naman doon yung photo. At Mm-mm. normally I do online counseling Monday to Thursday. Mm-mm. Tapos pagka talagang necessary na face-to-face, halimbawa bata, kailangan talaga na I do face-to-face sa Back to the Bible building sa clinic ng Christian Medical Yan, Specialist oo. Services, um, mga by appointment. By appointment. Ayan, mga kapatid, meron ka bang cellphone o ah, So, pwede bird? Viber, WhatsApp, yun nga, yung 0917-159-4684 or sa Messenger ng Facebook, Lou Ayan. Mandalu. Ayan, mga kapatid. So, check nyo lang ito para makapagpatuloy kayo makakuha ng professional counseling kay Ate Lou. At syempre, babatiin natin ang ating mga kaagapay na nakikinig ngayon. Sila Ate Merlin Guillermo. Hello, hello, Ate Merlin. Mila Pascua, ang Godly Fusions na nakikinig sa atin. Hello, Pastor. Thank you, Pastor Ezekiel. Thank you. Nancy Lozano, si Arceli Nicole, Rolando Bago, Meldy Panya, Philip Co, Medi Torres, Rose Gallardo, Rowena Castro, Jenny Cannon, Edwin Rabi, JC Rafael, Therese Tirados Morelos, Juliet Natalicio, Let's Magpatok, JP Fernandez, Emily Sumabong, Hilda Sinay, Bernie Caneda, Nancy Eviota, Josephine Uson, Dolores De Leon, Eufrosina Bernardino, Gary Tansuico, Mami Jules, hello, Grace Mariano, Chris Omalida, Mirna Anyoza, Arlene Reyes, Eva Estrada, Charito Baluyot, Lou Palisok, Alexander Austria, Erica Joy Bondok, Grace Agpalasa, Roslinda Buico, Divina Obana, Estores Lin, Ellen Mendoza, Janet Factuar, Albert Mercano, Megan Balin, Emerito Faustino, Reynan Gonzalez, Bella Villalobos Abo. Naku, madami pa ito, no? Ang dami-dami niya pa. Ay, salamat sa pag-aantabay, ano? Continuously. At gusto ko lang batiin din ngayon si ate Nanay Rosa sa Baliñas, ang nanay ni Rolin Baliñas. Hello, Rolin. Kamusta na? Hello, Nanay Rosa dyan sa Malabon. At ang mga kamag-anak ni Ate Gina Go. Hello. Ang mga anak niya si Hannah Go, si Genesis Go, tsaka si Aniel Go. Ayan. Sila Mondi Bernal, tsaka si Shanine Bernal, kasama si Abel dyan sa New York. Naku, mamaya, debatein natin yung mga kasama natin na nasa abroad. Naku, alam mo, Ate Lou, ang dami-dami Mm. ng mga taong nakakarinig nito all over the world. Last time, naka 4.7 time viewers sa Facebook, pero Facebook pa lang 'yon, ha, hindi pa kasama 'yung sa radyo, ha. Wow. And so, thank you very much sa inyo na patuloy na nakikinig dito, mga kaagapay. At siyempre, eto pa ang isa pang tanong ng ating mga kaagapay. Ready na, Ate Lou? Here we go. Sabi niya, tama po bang itigil na namin ang pagtulong namin sa kapitbahay namin? Sa kabila po kasi ng pagtulong namin sa kanila, di pa rin po maayos ang pakikitungo nila sa amin. Nangungutya at marami silang sinasabi na laban sa amin. Nakakasakit na po. Ayan, ako. Ethics ng ano ba yung tamang Mm. pakikitungo sa kapwa. Wow.
Ano kaya ang maganda dito? May naisip akong Bible verse dito. Pero sige, go ahead, Ate Lou. Oo. Um, sa mga pagkakataon na pwede kang tumulong, maganda pa rin na i-extend mo pa rin yung help. Oo. Especially kapag obviously, kagaya siguro ng mga occasions na nabaha, na bagyo, Yan, ganyan. oo. Tumulong pa rin. Yun lang, uh, siguro hindi na ganon kadalas, lalo na dun sa mga hindi naman major na mga needs. At pwedeng intayin din natin siguro na matuto silang magpakumbaba o humingi ng tulong kung talagang kinakailangan para hindi nila binabaliwala Mm-mm. ang tulong na binigay mo. Kasi kung binibigay mo ng kusa at Oo. binabaliwala, um, dahan-dahan na. Parang medyo hinay-hinay din. Kasi binabaliwala, kinukutya pa kayo. Oo. Pero kung may major sila na pangangailangan at umantabay ka, tumulong ka, at huwag ka na lang maghintay ng, syempre, ng thank you. Oo. Minsan kasi yun yung nakakasakit ng damdamin natin eh. Pero talagang pag tumulong tayo, minsan isang tabi na yung Oo. pride na ano, wag na lang tayo maghintay ng pasalamat. Pero syempre, ibang klase naman kung kukutsain pa. Pagka Oo. ganon, bawasan mo para Alam mo, maramdaman nila na nasasaktan ka. oo. Alam mo, Ate Lou, may naalala ako. May client, meron akong counselee na nagtatrabaho siya sa office. At doon sa office, ay meron siyang kagalit. At yung galit na galit sa kanya for some reason at chinichismis yung lahat ng mga bagay na pangit. Yung lahat ng pangit na ipupulo sa kanya ay chinichismis doon sa mga kaopisina niya at iba pang departamento. Ganong katindi. Na para bang Mm-mm. abot-abot na sa paninira sa kanya talaga. Wala naman siyang magawa dahil kasi medyo mataas yung posisyon. Nung galit sa Mm-mm. kon, matindi. Ang sama ng ng ugali sa kanya. Pero sabi niya, nung nagka-COVID, nagkasakit. Nagkasakit yung Mm-mm. naninira sa kanya. Aba, dahil nasa HR siya, siya yung naglalakad ng mga papeles, siyempre, yung mga benepisyo, yung PhilHealth, yung mga Mm-mm. yung mga pang-ayuda dun sa kanilang pagkaka-ospital. So yung umaaway sa kanya na COVID at nangailangan ng tulong sa HR, siya yung tumulong. Siya yung inassign na tumulong. At alam mo, Ate Lu, biglang nagbago ugali. Nung nakita, umiyak. Sabi nung kaaway niya, alam mo, ikaw lang yung lumapit sa akin at tumulong sa akin. Ganun. Ay, grabe. Ang tingin ko, Ate Lu, Appreciate din sa wakas, di tingin ba? ko, iba kumilos ang Diyos no? Mm-mm. Gagawa ng mga sitwasyon para talagang makikita yung halaga ng pagtulong mo sa kahit hindi mo sila sinusuklian o kahit hindi ka sinusuklian Mm-mm. thank you man lang. Mm-mm. Ganun ginagawa ang Diyos doon. At siguro, napansin nyo ito, siguro ngayong lumipas ng mga bagyo, nagtulungan pa rin yung mga magkakaaway diyan. Mm-mm. Nagtulungan dahil kasi pagkabuhay na, alam mo, andun yung importansya at halaga ng tao. Imposibleng takbuhan mo na lang yun eh. Mm-mm. Totoo. So, ang tingin ko, Ate Lou, Ipagkapwa-tao ka pa rin. oo, pakatao tayo. Maging Pakata testimony mo na ikaw ay anak ng Diyos. Oo, pakatao tayo kahit dun sa mga hindi asal tao, pero tao pa rin naman sila, no? Tao pa rin. Yeah. Oo. Oo. Mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya Oo. kahit na minsan nakakainis, nakakaubos ng pasensya, kasi kung ginagawa mo to para sa Panginoon, hindi para sa thank you or hindi para ma-appreciate ka, kundi sige lang, kung kaya mong ibigay yung tulong, Mm-mm. hindi kawalan sa'yo na mag-extend ng help, eventually Mm-mm. matataniman din ng mabuti yung puso nila at Mm-mm. baka magbago Mm-mm. bigla-bigla. Ay, alam mo, natuwa ako sa kultura natin, kasi di ba meron tayong undas, araw ng mga patay. At Mm-mm. naalala natin kung ano yung tunay na mahalaga. Maisip Mm-mm. natin na, sino ba naman ang magtatanim ng sama ng loob? Kahit na yung kagalit mo, o yung mga kagalit nyo dyan na hinilan nyo, o yan, yung mga kaaway nyo. Kahit na yung kaaway mo, pagka malapit ng mamatay, sa palagay nyo Mm-mm. ba, dadali nila sa hukay yung kanilang sama ng loob sa inyo?
Palagay ko naman hahanapin kayo, sasabihin, uy, sorry. Patawaran na. Oo. Sorry sa mga nagawa ko. Kasi maaalala mo talaga pagka malapit na, pagka alam mong may limitasyon na yung buhay mo, mag-ano ka rin, nagbabago. Naku, ang laki nagagawa ng pagbabago talaga sa buhay natin. Ano? Eto pa, meron pa tayong question. Eto, sabi ng ating kaibigan. Sabi niya, good evening po. Ang family po namin ang one of the pioneers sa church na kinabibilangan namin. Dito ko na po nakilala ang wife ko. Kababata ko po siya sa church. Ang anak ko po ay may circle of friends sa church din with her wife. Then, all of a sudden, hindi na po sila sinasama sa grupo without any clue. In pain ang anak ko and wife niya until kinausap sila ng leaders and nagkaayos pero same situation happened again. My son and his wife ay planning na lumipat na ng church. Ito po ba ang tamang gawin? Ano po maipapayo niyo? Ay, ah, sa Pot. nakakaloka, hindi, minsan sama ng loob, minsan politika, minsan ah, ah, nagkaiba ng prinsipyo o baka naman hindi prinsipyo din, nagkaiba lang ng taste, baka pinag-awayan lang ay lumpia yung Shanghai, ganun. Minsan ang Talaga. liit na Oo. So, sana, ideally, hindi pag-alis ng simbahan ang Mm. magiging solusyon. Kasi pagtakas yun dun sa naging conflict, Oo. kung ano man yung pinagmulan, ang pinakamaganda sana merong leader or influencer sa Oo. simbahan na maaring gumitna, maging parang uh, mediator kung Mm-mm. meron bang conflicts na nangyayari sa simbahan, pagkasunduin. Di ba sabi nga, peacemakers, blessed are the peacemakers, na Peacemakers, yes. ideally talaga, walang bitterness, walang Oo. nanakit, sama ng loob na nangyayari sa Yes. bahay-simbahan. Kasi Mm-mm. um, pamilya tayo eh. Whether we like Mm-mm. it or not, iisa ang ating Ama, iisa ang ating Panginoon. We have the same Holy Spirit. So sana madaan sa maayos na communication at kung merong pagkakamali yung circle of friends, siguro kailangan din i-call out bakit ganun yung nagiging treatment dun sa mag-asawa. Dahil kung may atraso man yung mag-asawa, di ba sabi nga, telling the truth in love, i-rebuke with Oo. kindness na hindi para magkahiwalay-hiwalay at magkawatak-watak. Oo. Ideally, di ba, pamilya tayo, we stick together, correcting one another in love. Yes, amen. Alam nyo, etong mga bagay na ito, minsan nakakalungkot talaga. Yung mga tao nagkakaaway-away, nasisira yung church. Pero meron nga akong isang kaibigan na nakausap ko rin at sabi sa kanya, kung nagtatapo ka sa church, wag naman yung mga taong dahilan kaya ka aalis. Pumunta ka naman doon Mm-mm. para kay Lord. Si Lord ang ang iyong titingnan ng inspirasyon, hindi yung Yeah. mga tao. Pero sana dapat Oo. community din ng simbahan. Communication lang to conflict resolution, Mm-mm. paano i-manage yung differences ng personality. Oo. Parang yung isang na-attenan ko dati na solving the people puzzle. Kasi talagang minsan magkakaiba tayo, pero Oo. hindi naman kailangan magkakalaban. Ang Mm-mm. ideal nga we collaborate, we cooperate, we Yes. complement each other. Kasi magkakaiba din tayong gifting, so tulungan sa halip na Mm-mm. competition. Yeah, oo. Nako, mga kaagapay, sana po sa inyong church ay meron kayong proyekto, meron kayong conflict management system or ministry Mm-mm. or programa para dun sa mga conflict para Yeah. magawa. Kasi alam Mm-mm. niyo, ang buong mundo ay Mm-mm. maraming ganyan kahit saan kayo pumunta, pero kailangan ng peacemaker. Sabi nga sa Bible, di ba? Sa Beatitudes, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ayan. Actually, Nako. yun yung ministry ng member care. Oo. Ideally, ang simbahan ay may mga leaders na tumututок sa mga Mm-mm. pangangailangan ng members.
At kung Mm-mm. kailangan ng counseling, debriefing, or even Yes. simply listening to them and ipag-pray sila, yung ministry na yon of encouragement, di ba? Mm-mm. Na kung kailangan nyo ng training dyan, kami sa Heartstream also does training for church leaders, church workers na Yan. paano gagawin to sa mga members ng simbahan Mm-mm. ninyo. Yes, mga kaagapay. Ayan, si Ate Lou nagko-conduct ng mga training patungkol dyan. Ay, nako Ate Lou. Sana one time makapag-partner tayo para magawa natin yung ganoong programa. One day, Yeah. next year sa 2025. Sure. Oh, Yes. looking forward. Yes, looking forward to. Okay, ito pa isang sabi ng ating kaagapay. Sabi niya, ever since po, hindi ko makasundo ang hipag at biyenang ko. Dahil ayaw daw po nila sa akin kahit na makisama ako sa kanila ng ayos. Ano ba naman yan? Ba't ganun? Iniintindi ko lang po sila for 5 years. Until nabasa ko ang chat nila kay Mister at sinusulsulan na makipaghiwalay na lang sa akin. Ay, nako mga kaibigan. Bakit? Dahil maluho raw po ako. Yung pera naman po na ginagastos ko ay sarili kong income at may control naman po ako. Sobrang sakit po. Ano po pa kaya ang dapat kong gawin? Ano ba yan? Ako. Dito sa gantong sitwasyon, ideally si Mister ang sana maging peacemaker, ang gigitna sa conflict. Ay, mukhang mahihirapan siya doon kasi nanay niya ang kanyang Yun nga eh. Pero buti na lang ang kaaway yung nanay, hindi yung asawa. Oo. Ang asawa kasi pinili mong maging pamilya. Yan, oo. So, technically, pamilya mo na. 5 years na nga sila together. So, kung nung umpisa ay hindi siya tanggap, pero nakitungo naman siya, nagpakita naman siya ng maayos, sana natutunan din siyang tanggapin nung nanay at nung hipag, nung kapatid. Ang importante kasi dito, tulungan ni husband kung paano mag-unite yung family niya. Kasi, syempre, siya yung nalalagay sa alanganin, sa gitna, na parang sabi niya, nag-uumpugang bato. So, kung madadala naman again sa proper communication, ipakita na hindi naman masama yung asawa niya, at kung ano nga, ipakita rin niya kung ano yung advantages na, yun nga, siya yung kasama sa buhay. Ayan. Na kagaya nag-earn siya ng sarili niyang income. At kung meron man siyang ginagastos, pinaghirapan din naman niya yung kanyang mga panggastos, di ba? Hindi naman siya yung nakadepende lang dun sa asawa at may sabi nga niya, may control naman. So, siguro naman, hindi naman porke sweldo niya, uubusin niya sa sarili niyang duho, di ba? So, kailangan lang sigurong work on pa the communication, pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa nanay ng kanyang asawa. At si husband, pagtanggol mo din. Ayan, si wife at ipakita husband. Tatanong ko mga kaagapay, kayo ba, kung kayo ay magulang, talaga bang dinadala nyo pa rin yung samahan ng loob kahit kinasal na yung mga anak ninyo? Nako, sagutin natin yung tanong na yan pagbabalik dito ng Heartline. Magpo-post lang muna tayo for a short break. Pero stay tuned, don't go away, we'll be right back. Diyan lang po tayo dito sa Heartline Friday night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan mga kaibigan, nagkita-kita pa rin tayo
At pa kung ikaw ay ngayon ka lang nag-tune in, naku, ang dami-daming mga magagandang issue na ating tinatalakay, lalo na sa pamilya. This is a very, very wonderful topic na nabitin kanina. Kanina kasi pinag-uusapan natin yung mga magulang na may sama ng loob doon sa kanilang mga, ano nga tawag doon? In-law. Manugang. Manugang. Ayun. Nalilito lagi sa biyenan sa manugang. Biyenan yung older. Manugang yung younger, bale. Okay. So, pag manugang, parent-in-law to child-in-law, daughter or son. Okay. Okay. Ganun pala yun. Ako, siya na. Masyado na tayo na-influensyahan. Wala niya kasi ako eh. Ay, oo. Kaya ang tanong ko kanina, mga magulang, meron pa bang mga magulang ngayon na nagagalit pa rin o nagtatanim pa rin ng sama ng loob sa kanilang mga manugang? Kanilang mga manugang kahit nakasal na sila. Yung lola ko nga, parang before she passed away, galit pa rin siya doon sa isang manugang. Na nakakalungkot. Bagay kasi may lola died, an unbeliever. Kahit na anong share namin ng gospel, puro bitterness talaga and unforgiveness. Kaya nakakalungkot makita yung isang tao na mamamatay na hindi pa rin natutong magpatawad. Oo, nako. Itong mga ganitong mga uri ng usapin, manugang, biyenan, kultura, kasi sa ibang bansa, hindi ganoon yung pananaw, merong pagtanggap kahit sino pa yung maging in-law mo, kung sino man ang mapangasawa ng anak mo, merong mga pagtanggap. At sana, magawa natin na matutunang tumanggap. Ano nga pala ang advice natin dito sa listener na ito kung siya ay parang hindi like ng kanyang mga in-laws? Basta pagpatuloy pa rin niya yung pagpapakita ng respeto, kung kaya niyang mag-extend ng love and grace. Kasi sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yan, So ang doon, kung mainit yung pagmamahal na ipapakita mo sa in-laws, imposibleng hindi mo mawi-win over yung kanilang mga damdamin. Kasi pansinin mo din kung meron ba talagang pinipintas, subukan mo din talaga na unawain kung saan sila nanggagaling. Huwag unahin yung hinanakit or pagiging sensitive. Kasi talagang pag mas matanda, lalo na to nanay malamang yung hipag mo nadadamay or nasasali lang din kasi siya yung madalas na kakwentuhan nung mother-in-law mo. So, try lang talaga to win them over kasi pamilya ng asawa mo yan Oo nga Whether you like it or not, mahal yan ng asawa mo. So, kung mahal mo yung asawa mo, mahalin mo yung pamilya niya. Ayan, okay. Alam nyo, mga kapatid, mga kaagapay, sana tanggapin natin ang ating mga nagiging bagong mga kamag-anak. Kaya gusto ko rin i-greet yung mga kasama nating na nasa abroad dahil alam ko ramdam nila na sa ibang kultura, mayroon silang magandang pagtanggap sa mga in-laws. Pero I think sa ibang country kasi may respect doon sa person. Kung pinili ka kasi ng asawa mo, kung irerespeto din niya ng pamilya niya, wala sanang problema. Yan yung part ng autonomy ng person na piliin kung sino yung mamahalin niya. Yun nga lang kasi ang kultura natin medyo masyadong enmeshed or dikit na pati tuloy yung mga bagay na hindi na dapat sinasaklaw, pinapakialaman pa rin. Pero it will take talaga, a system change. Pero yun nga, yung simulan sana ni husband na maging peacemaker at subukan mo din na wag maghinanakit, kundi lagi mo lang isaalang-alang. Matanda na to kailangan ko lang intindihin at pakita sa kanya yung baka senior citizen, kailangan na ng discount. Oo minsan mas extra grace
required na Kapag ano galit, na pagkagalit kayo sa senior citizen, mag-discount din naman kayo ng galit, totoo yan. Wag yung buong galit, i-discount. Mabagal sila, Oo. magpatawad, mas Oo. mabagal umunawa. Isipin mo na lang, you're doing it for the Lord. Ayan. Kaya mga kaagapay natin na nasa abroad, alam ko malaking bagay ang maitutulong niyo sa amin para maging mas bukas sa ating mga bagong kapamilya. At syempre, binibati ko yung mga kasama natin abroad sa Guam, si Ate Vicky Dulcero, pero iba na apelyido mo, Ate Vicky. Oo nga, nakalimutan Galino. ko. Ate Vicky Galino, ayun. Okay, Ate Vicky, one of my mothers in UP. Ayan, Naging oo. ko din yan si Ate Vicky. Ayan, sa Guam. Sa California, si Ate Claire Cartel, si Pastor Tito Falguera. Ayan, sa US din naman si Ate Chibo Manlag, si Doc Arnie Bersenio, tsaka si Sarah Bersenio. Thank you very much sa inyo dahil tuloy-tuloy pa rin. Sila Carlene Rulyoda Katabay, kasama si Kuya Freddy Katabay dyan sa Japan, sa Tokyo, Japan. At kasama nila sila Malen Damian tsaka si Karen Damian sa Tokyo Bible Church, siyempre sa Tokyo, Japan. Sa New York, si Mondi Bernal, si Shanine tsaka si Isabel. Sa Hong Kong, si Cecilia Beron. Sa Canada, si Kuya Reynald tsaka si Tina Kempis. Hello. Ayan, magandang gabi sa inyo. At ang aking kaibigan, si Citadel Guron na nasa Turkey. Ayan. May mga kasama tayo sa Israel, Ate Michelle. Hello, nakalimutan ko apelyido pero di bali, dabatingin kita uli mamaya pagka nakita ko yun. Thank you very much for patuloy sa pakikinig dito sa ating Heartline. At syempre, tuloy ko rin batiin sila Rowena Bautista, Carmelita Esguera, Rosie Mesa Besa, Condrada Eramis, Andres Mendoza, Guy Rafon, Delphine Santos, Enrique Geralde, Miles Roculan, Antonio Magtulis, Praise Judah, Beth Antonio, Dorcas Gudani, Fe Sevilla, Mary Chris, Francisco Estrada, Baby Camugao, Zenny Gomez, Yellow, ang dami nyo, Everdome, Luis, Alifer Emma Pedida, Cherry Ann Lawang, Maria Pamitan, June Aguil, Nida Gamaro, Cecilia Ignacio, Annalyn Ignacio Austria, Larry Castañeda, Edgardo Elizaga, Robert Laksamana, at Ate Juliet Adrada, Josie Mingala, Edison Sevilla. Hoy Edison! Hoy, kamusta ka na dyan sa Onesimo? Emily Ebocado, by the way, mga katropa dyan sa Onesimo, salamat sa inyo sa inyong patuloy na pagmi-minister. Si Liz ng Ngitngitan, Joselito Madarang, Rosende Lacorte, Sheila Ann Paduhinog, nako marami pa, dadagdagan ko yan mamaya. Well, thank you very much sa inyo na patuloy na sumusupport through listening. Ate Lu, meron pa tayong question na, don't worry, eto pa. So, sabi, I came from a Christian family. Active po sa ministry ang parents ko and kami ng dalawa kong kapatid. Yung isa ko pong kapatid ay inactive sa church and inamin niya sa akin na mayroon siyang karelasyon. Pero yung karelasyon niya ay same-sex. Sobrang bigat po sa akin. Hindi ko po alam kung sasabihan ko pa ba sa parents ko. Paano ko po ipapadeal ang sitwasyon namin? Ay, naku, yung kapatid niya. Mayroong same-sex relationship. Naku. Okay. Kung umamin siya sa iyo, at least nagtitiwala siya na makakatulong ka somehow, makakaunawa. So, I think hindi mo dapat ito i-divulge sa parents mo kasi andun din yung ingatan mo yung sikreto niya. Kasi kumbaga kwento niya to eh. Kung handa siya na mag-out sa parents nyo, hayaan mo siya ang mag-break ng secret niya kung handa na siyang mag-confess, mag-confide. So yung secret niya siya ang magmamahala doon. Okay, good. Oo. Yan. Tapos ikaw naman bilang Christian family kayo, may values din naman na naitanim sa kanya. Subukan mong ibalik siya doon sa ano ba rin yung sinasabi ng Diyos,
pero yung pag-iingat lang na wag condemnation. Oo. Kundi pakita mo pa rin yung pagmamahal at yung pag-unawa na yung struggle niya, pero ibalik mo nga siya sa salita ng Diyos na may plano ang Diyos para sa Ah. buhay niya at baka sa ngayon ay nalilito lang siya, naguguluhan at kailangan niyang manumbalik sa kanyang relasyon sa Diyos Oo. na hopefully, 'di ba, the love of God follows him, pursues him, and siya mismo makakaramdam na Mm. kailangan niya ang pagmamahal ng Diyos sa halip na yung pagmamahal ng Mm. same-sex partner. Oo. Ay, alam mo Ate Lu, meron akong mga naiengkwentro kasi sa BPO ako, no? May mga Mm-mm. taong sa corporate world na ano na moderno sa mga western. Talagang nagpapaka talagang ang litaw at lutang na lutang at all out sila sa kanilang pagsasabi. Naipagmamayabang nila doon kasi sa opisina yung kanilang relasyon sa same-sex. Mm-mm. Yan, Yeah. tanggap doon sa mga opisina ngayon, lalo na. At nako, lalo pa sa mga schools na Oh, pinapairal yung panibagong curriculum patungkol sa ah, gender equality. equality na pinapairal sa curriculum. Listen, ito lang, napansin ko lang yung mga taong mayroong same-sex relationship ay actually dalawang bagay. One, mayroon silang mga daing na tungkol sa mga tao na nakita nilang opposite sex at masama ang kanilang impression. Kunwari, yung mga inabuso ng babae na inabuso ng lalaki o laging nasasamantala, laging natitake advantage, ayaw na ng lalaki. Gusto nila same sex na lang dahil mas feel nila na safe sila. Madalas ganito yung mga nagiging rason. Yung iba naman ay yung naisip nila na maging makatulad nung komportableng relasyon dahil komplikado ang nakita nilang relasyon ng kanilang mga magulang na opposite sex. Kaya gusto nila mas madaling relasyon yung same sex kaysa doon sa opposite sex dahil ayon doon sa kanilang naranasan sa mga magulang. At isang bagay na hindi magawa ng mga ganito ay yung hindi nila magawang humigit pa kaysa doon sa nararamdaman lang dito sa mundo. So, eto yung mga tao na tipong naka nakasalalay sila sa nararanasan pero hindi umaangat doon sa punto ng pananampalataya. Kasi yung pananampalataya hindi nakabatay sa karanasan yun. Ang pananampalataya ay tumitingin sa prinsipyo na pamantayan patungkol sa panghabang buhay for eternity. Eternal na pamantayan. Mamaya talakay ko pa to, ano. Pero you know what, Ate Lu, yun nga ang nakita ko. Ang maganda palang approach is yung hindi mo sila yung parang tutulik sa ina para, "Hoy, mali, mali, mali." Ganun. Hindi ito tungkol sa malita. Alam naman na nila na hindi ideal yung kanilang ginagawa. Pero andun yung sakit, andun yung may mga pain na walang nakarinig. And ito yung maganda, Ate Lu. Kapag pala napakinggan mo yung daing nila, nagkakaroon ng window, nagkakaroon ng pagkakataon na mag-open sila, ma-discuss yung kanilang sariling pain. Kung vibes na kayo. So ang ganda kapag kaibigan mo, kapag nakaibigan mo sila, nakukuha mo yung mga konteksto ng kanyang buhay, yung mga dahilan niya, and then maintindihan mo na yung mga dahilan niya, hindi rin din naman siya komportable sa dahilan niya. Yun lang, parang na no choice. Pero ganun, deep inside, gusto rin nila ng normal na opposite sex relationships. Ganun. Yun ang Depende kasi nga kung ano pinanggalingan eh. Yung iba, naging ganon dahil namolest siya yeah. ng noon. Andun yung hindi natin masisisi pero baka nakaramdam ng pleasure. Oo. Kaya hinanap na yung ganoong relasyon. Oo. Or may trauma na from the opposite gender, kaya mas Oo. pinrefer niya na yung same gender. Mm-mm. Or
pwede rin sa magulang na may distance or Oo. feelings of abandonment na Oo. baka kailangan lang i-develop yung closer na relationship dun sa person na ano ba yung gender na nagka-problema siya with. Mm. So, kailangan lang alamin ano yung pinag-ugatan at sabi nga, gamutin yung sugat kung saan nandun yung pinakamalalim na pinag-ugatan. At pag makita nga niya na may relationship na mas maging maayos, sino bang aayaw sa Okay. mapagmahal, makatanggap-tanggap na relationship, kumbaga pang forever. I'm sure nilulong niya din yun. At mahahanap niya yun, maghintay lang siya kung, yun nga, magtitiwala siya at maghihintay siya sa blessing ng Lord. Kasi even yung partners natin, di ba, gift from God. So sana, mahikayat mo lang muna siyang maging maayos yung relationship niya with God, with you, Mm. with the family. Yeah. Maaring dadating yung time, di niya na kailangan tong partner na to kasi sapat na at Ang higit pa Panginoon. yung pag-ibig na nararamdaman niya mula sa Diyos at Mm. mula sa pamilya. Yun eh. Talagang nakapansin-pansin yung mga taong ganito. Nasa ang platform, parang pinaka-platform, ano? Parang pinaka-level nila ng pamumuhay ay nasa damdamin na level lang. Mm-mm. Kasi ang buhay may mga level yan. Una yung Mm-mm. physical na level. Kumbaga, nung bata tayo, ang buhay natin ay tungkol sa kung malusog tayo o hindi, kung kumakain ka o natutulog ka. Kain tulog. Kain tulog, yun, nung bata ka gano'n. Nung medyo umabot ka na ng adolescent, gusto mo yung meron ka namang identity na sarili mong pagkakakilala sa may Connection. significance. Papakukonek, yung pakikisalamuha, kailangan meron kang kalaro, meron kang mga kasama na kaugnayan, na kalebel mo, na kapare-pareho mo, na hindi ka mas mababa, hindi ka mas mataas, kundi yung level mo lang, ganyan. Gusto mo ng relation, na connection. And then, dumarating na sa punto na kapag medyo nagkaedad ka na, alam mong, hindi lang yung nararamdaman mo, kundi meron ng kahulugan yung iyong mga ginagawa. At then, aakyat ka din doon sa level na meron ka ng pananampalataya dahil kailangan mo na manalig sa mga bagay na mabuti kahit walang ebidensya, kahit hindi mo nakikita. Yung kinabukasan, wala nakakita nun. Pero andun yung kagustuhan mong manalig na maganda sana, hari nawa maging maganda ang aking kinamawa. Magkakaroon ako ng maganda o gwapong mister o misis, yan. O kaya hinahanap mo maganda career ko o magkakaroon ako ng yung mga dreams ko marireach ko. Yun, mga ganun. At meron din ka pananalig na sana kahit sa kamatayan ay meron na akong buhay na walang hanggan din. Hinahanap-hanap na yun. Yung mga tao na nasaktan, nagkaroon ng pait sa buhay, andun sila sa level ng pandamdamin. Kaya makikita ninyo, yung damdamin talaga halos ang nagiging ipinapairal nilang paraan. Pero sa kalooban nila, gusto rin nilang makahango doon. Maging higit pa kaysa doon sa kanilang nararamdaman lang. Kaya mapapansin nyo, yung mga tao, parang ang gusto lang yung bang makaramdam ng ginhawa, yun. At para sa kanila, yun ay ano na, wellness. Wellness. Hayahay. Yan yung madalas nilang gusto sabihin, di ba? Yung Oh, hayahay ang buhay. hayahay Med ang buhay. oo, easy, Oo. not complicated, Mm. happy. Pero hindi pumapasok yung pag-asa. Sa kultura natin, meron tayong pagtanaw sa kinabukasan, sa pag-asa, nung ating kinikilala na mayroong Diyos. Pero sa lipunan ngayon, unti-unting ini-ease out, tinatanggal ang Diyos. Kaya ayan, bumabagsak tayo doon sa level na kung ano lang yung pakiramdam mo, yun na. Hindi. Kaya nagkakaiba-iba tayo. Naku, Ate Lu, ang gandang topic na ito. Sana may ma-seminar kang ganyan. Ano? Oh. Invite nyo lang kami. We will. We So would love ngayon, to talk about. oo, opo, ayan. Naku, so ngayon, ang tanong, so, yung listener natin, practical tip, so kung kunwari, maganda yung sinabi mo, Ate Lu, yung papakinggan, makinig, maging kaibigan, maging taong hindi siya hinuhusgahan. Paano naman siya magiging bukas sa pananaw ng Diyos? Kasi
Maaaring nagsara siya ng kanyang pananaw patungkol sa buhay na pang LGBTQ na lang siya. Ganun. Paano Yun naman? nga kasi kung doon siya nakaramdam ng pagtanggap eh. Oo. Kaya ideally, kayo na bilang Christian family, kayo yung unang-unang magpapakita sa kanya na sino pa ba ang tatanggap sa kanya ng buong buo, kundi kayo na pamilya niya. At Siguro pagtanggap at kalinga. Ano? makita niya yung totoong pagmamahal Oo. na hindi niya na kailangan maghanap sa ibang tao, ibang grupo, kundi sabi nga, Mm. punuan na ng pamilya. At hopefully, it will extend to the church as Oo. a family na they will not condemn him, kundi tulungan siya na ano, it starts with a relationship eh. Pag mag-share Yeah. ka ng gospel, di Mm. ba? Relationship or friendship, Mm. evangelism, that's the most effective. Kasi makikita niya yung totoong care, totoong Yes. concern, mararamdaman niya yung pagmamahal ng Diyos. Sino Mm. ba ang tatanggi sa pagmamahal ng Diyos kung nakikita niya yon sa mga tao na representante ng Panginoon? We should be ambassadors for Mm. Christ. So tayo muna magpakita Oo. ng pagmamahal para Ay, maramdaman niya. Ay, alam mo, Ate Lu, pagka kunwari yung isang church ay mayroong mga couples, mga Mm-mm. mag-asawa, babae, lalaki, mag-asawa na nagmamahalan, maganda yung relationship nila. Mm-mm. Gusto rin nila yon. Gusto rin Mm. talaga nila yon. Sa totoo lang, Oo. kunwari hindi, parang kunwari, ay, kontento na ako sa ganito. Pero Mm-mm. gusto rin talaga O nila. kaya nga gusto nila ring magpakasal, di ba? Kaya Oo. nga sa ibang bansa, pinopropose nila yung same-sex marriage kasi they want what we have. Oo. Kaya lang, ang problema nga, dahil hindi yun yung best na Yun yung, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nagiging maayos. Very Oo. temporary ang kanilang mga relationships, parang jumping from one Oo. person to another. So, nawawala yung chance na faithfulness, Oo. uh, pang forever na ano. So, if they can only find that in God's will, eh, sino ba hindi magnanais na mahanap nila talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay nila? Oo, totoo. Nako, napakaganda niyan. Sana church, marami Mm-mm. tayong mga maging miyembro at Tayo yung good example. oo, tayo yung mag-good example ng mabuti at yung natural na relasyon na mag-asawa. Healthy marriages, Oo, diyan. families. Oo. Pagka sa Yun church, ang laganap yung naghihiwalayan, ay nako. ayaw. Eh, di ba ang marriage nga ang parang example ni Christ ng the bride being the church and Oo. him being the bridegroom. So Oo. kung nagiging sira ang halimbawa natin ng kasal, ng pagiging mag-asawa, it Mm. also destroys the metaphor or the example na si Christ ang ating groom, tayo ang bride, na Oo. kailangan maging maayos, Nako. katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Yan na nga, oo. Naku, nasa Revelations po yun. Kung sakaling gusto nyong tingnan, ang Panginoon talaga ang bride at ang bridegroom at tayong church ang bride. Ayan, nandun din sa Timothy. Ayan, Ayan. ayan. Naku, ito pa question, Ate Lu. Ayan, Mm-mm. sabi niya, totoo po bang time heals? Ayan, ayan. Totoo bang time heals? Mayroon On po love life kasing, pa. ayan, mayroon po kasing tao na very close sa akin at nagkaroon kami ng misunderstanding. Hindi na po kami nag-uusap after ng incident na yon. A year after, nag-reach out ako sa kanya pero hindi niya pinansin yung message ko. Ano ba? Naku. Well, hindi naman Eh, niya dinetali kung ano yung pinag-awayan nila. Siguro oo nga, misunderstanding. baka Kasi, sinunog mo hindi yung sila favorite niyang polo. nakapagpasal. Favorite Oo, niyang polo, sinunog mo. Ano ba? O baka sinunog mo naman yung bahay niya. O sige, ganun. hindi naman siguro misunderstanding yun. Ideally kasi, time heals kung kahit papano ay gumawa ka rin ng hakbang para maresolba yung misunderstanding. Hindi kasi pwedeng time heals pero nung nagkagalit kayo, eh, binaliwala nyo lang or nagkanya-kanyang landas na lang kayo kaagad-agad. Kasi parang escape yung ganoon, hindi Oo. conflict resolution. So, time heals kung ginamot nyo din, Oo. sana.
yung misunderstanding by maybe apologizing kung sino man yung Uy, tingin may pagkakamali. excited ako. May technique ako dyan eh. Ano. Ito Mm. yun. May kaaway ako noon. Nung high school ako. Talagang ah, kaaway as in suntukan. Kasuntukan talaga. Mm. Pero nung nagkaanuhan na after some while, nag-birthday siya. Binigyan ko siya ng ceramic Gift. rabbit gift. No? So yun. Tapos naging bati kami. Anyway, no high school yun. Oo. Ngayon, nung medyo matanda-tanda na, hindi lang naman, merong mga taong nakakaaway ka pa rin. Tapos, na-realize ko na, lalo kapag magpapasko, yung ugali kasi ng magkaaway, nagtataniman ng sama ng loob, di ba? Yung Mm. sama ng loob yung nagiging dahilan kaya hindi na nagko-connect, hindi na Mm. nagiging nagbabate. Pero kung halimbawa, ma-eliminate yung sama ng loob sa pamamagitan ng ganito, kunwari Pasko, binigyan mo siya ng regalo. Alam niyang galing sa'yo. Pero hindi ka nagpakita. Pinaabot mo lang sa ibang tao na kaibigan niya. Tapos, alam niyang mali kung i-reject niya yon ay mali. Mararamdaman niya. And then you do Mm. it for, medyo mahaba-haba lang. You do it for a number of times. Ilang Pasko din ng pap. And then, time heals. Yun. Tingin mo, Ate Lo. Oo, kasi may effort pa din to Oo. repair. Kasi Oo. kung papabayaan mo lang yung time na lumipas, minsan, lalo pa nga nagsisimento yung galit. Oo. Walang effort at all to reconcile, to repair, Oo. or to correct the misunderstanding. Kaya kahit Kaya, kapag nanahimik lang, wala nang epekto doon. oo, wala. Wala. Nagiging estranged or bitter Mm. na yung ano. So, ideally talaga, kapag merong naging bali ang relasyon, kailangan meron ding repair, Mm. ayusin. Kasi Mm. pag hindi, sabi nga, kahit nga ang buto pag nabali tas hindi mo itinuwid, Mm. gagaling yan. Mm. Pero baloktot. Yeah. Parang yung kapitbahay kanina, bigyan mo na ulam. Pero yung oportunidad darating talaga, nakakailanganin ka niya. Yes. So, sana maging intentional tayo to repair, to manage kung ano man yung naging conflict at misunderstanding. Hindi yung parang iniwasan lang, tinakasan, siguro awkward, lahat naman ng conflict awkward. Pero yung paglunok kasi sa pride para mag-say ng sorry kung ikaw yung nagkamali, or kahit na hindi ikaw lang, pwedeng mutually nagkamali kayo. Pero i-own mo yung sarili mong pagkakamali at mag-initiate ka ng contact, communication. At kung hindi mo kaya pang communication, siguro yun nga, by Mm. sending gifts. Kasi yung ibang tao, pwedeng Oo. yun yung love language, Mm. mag-aayos pa din kayo kasi nag-effort ka to Oo. initiate connection again. Mm. So, di ba? Again, kung matigas man yung puso niya, it will take time. Yun, time heals. Mm. Pero may ginagawa ka in the process of time. Alam mo, may narinig akong kwento. Yung magkaaway sila. Magkaibigan sila dati pero nagkaawayan. Ganyan. Ngayon, itong isa, sumikat, naging popular na tao, gano'n. Mm-mm. Tapos dahil sa popular siya, iisa lang naman sila ng lugar na ginagalawan. Nung naging popular siya, na-awkwardan na yung isa na lumapit. Nilapitan niya. Sikat siya, nilapitan niya. Mm-mm. Ngayon hindi na hindi maka-react yung isa. Hindi maka-react ng hindi ma-reject. Pero kinamayan niya yung tao. And then, sumikat din siya dahil kasi nakitang kinamayan. Friends sila. Friends Oo. sila, oo, ayun. Parang minsan, ewan ko, baka kapatid, baka sisikat ka na, no? Baka gaganda na yung kalagayan mo. And then, one day, it's so easy kapag naandyan ka na sa magandang kalagayan, it will be so easy na may mga taong marirestore mo ang mabuting relationship. It should be like that. I know, minsan gagawin kang blessed ng Lord eh. Parang yung kay Joseph, binless ni Lord si Joseph
Pero hindi nagtanim ng galit si Joseph, imbis winelcome pa niya yung mga kapatid niya na gumawa ng masama sa kanya. Oo. Mm-mm. Yun, I think that opportunity will come. Forgiveness is a gift. It is. Sana matuto tayo na Oo. ibigay yon ng Oo. bukal sa loob Oo. natin. At kahit na masama ang ginawa sa'yo, sigurado na ikaw naman ay may pagpapalang hindi na hinto yan. May pagpapala ka pa rin sa buhay mo. Huwag ka masyadong mag-dwell doon sa sama ng loob. No? Mm-mm. Darating yung break mo. Yung darating yung... Amen. Oo. Yung, oo. I-reward ni God whatever good you do in obedience to Him, pagpapalain ka rin. Yan. Nako, mga kapatid, ang reward nag-aantay sa inyo. Tayo'y maging bukas sa pagtangkilik nun. Kaya, Ate Lu, hilingin ko po na ipag-pray po natin yung ating mga listeners para maging tunay at talagang yung halaga ng kanilang pagkatao ay ramdam nila mula sa Panginoon. Go ahead, please. I-request ko kayo mag-pray po. Yeah, let us pray. Our Heavenly Father, tunay nga pong kami ay ligtas dahil sa inyong grasya at pagmamahal. Lord, we pray na dahil kami ay tumanggap din ng pagmamahal at kapatawaran at patuloy na nabubuhay according to your grace, Lord, we pray that we will be able to extend grace to others as well. Lord, tulungan mo po yung aming mga listeners na may mga naging conflict with people they love, their families, friends, and churchmates. Tulungan mo po sila, Panginoon, na ma-recognize, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay makasalanan, nagkukulang, nagkakamali. Ngunit hindi naman dapat na tigasan ng loob at hindi na patawarin. The same grace na in-extend ng Panginoon sa amin at pinatawad kami, nawa mai-extend din namin sa aming mga kapatiran, sa kapamilya, Lord, sa mga kaibigan, at makita talaga yung pag-ibig mo ang naghahari sa aming lahat. Dahil doon malalaman ng mundo na merong Diyos na nagmamahal. Kung kami na representatives mo, ambassadors mo, kami unang-unang magpapakita ng kapatawaran, pag-unawa, pagtanggap. Lord, we have a lot of differences because we are, created uniquely. But Lord, andun ka na ikaw yung unifying factor namin. We have one God, one Savior, one Holy Spirit. So Lord, we pray na i-bless mo ang bawat listeners, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa at desisyon. At Lord, sana talagang nakikita palagi ang presensya mo sa aming buhay. Let us be a blessing to everyone. And we pray na i-meet mo lahat ng needs, Lord, especially those who are going through challenges at mabibigat na suliranin. Ikaw ang magbigay ng wisdom, ng sagot sa kanilang mga tanong, mga katugunan sa kanilang mga pinagdaraanan, at makita lang talaga that you are a faithful God. Your faithfulness follows us, your goodness follows us, and each and every day is a blessing. Thank you, Lord, for the answers. You are truly a mighty God who is worthy of love and worship and our service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Ate Lu. Nako, siguro, eto, maganda pagkakataon. I-review natin yung paano kayo makontak at paano kayo mabigyan ng for counseling. At kung may gustong mag-invite sa inyo for seminar, sige ka po, ate. Please tell them the details. Contact nyo lang through my mobile number, cellphone number, 0917-159-4684. So active yan sa Viber, WhatsApp, Telegram. At kung sa Facebook Messenger naman, madali rin akong hanapin, Lu Mandalupe. Nandun din yung may Facebook page din, yung Heart and Mind. Yes. Kung i-search nyo, lalabas, and you can also message me there. Kung you want to invite or schedule for counseling, andito lang po kami para sa inyo. Pabanggit din, Ate Lu, yung seminar na nakokonduct mo.
para Ah, aware sila. Usually, we do seminars para sa mga Christian workers and Mm-mm. leaders on debriefing, listening skills, basic counseling skills, especially para sa mga members ng simbahan or mga Mm-mm. missionaries na pinadala sa ibang bansa or sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. You can contact us sa Heartstream, but you can contact me directly and i-forward ko. Isa ako sa trainers at board member ng Heartstream. We're still a volunteer organization. So, kung ano po, usually ang partnership na hinihingi lang namin, kayo mag invite ng mga attendees at saka ideally kung face-to-face yung venue. And we will provide the training. Kung online naman, mas madali kasi we can do the webinars wherever Mm-mm. you are. Yan, okay. Ay, nako, maraming salamat. Alam nyo, kailangan ho talaga yan. I think especially, nasa expertise din ni Ate Lou yung trauma counseling at yung mga church members na may trauma, yan. Crisis debriefing, kung Crisis, meron ayan. ding crisis na pinagdaanan yung simbahan or Oo. yung community, like we do a lot of disaster trauma counseling sa mga nagsimula pa po kami noong 2004, Oo. 2005 Ay, yung mga nasa in lanta. partnership Oo. din with dati DSWD, yung ngayon tinatawag nilang psychological first aid. But we Oo. did a lot of crisis debriefing sa mga nasalanta from Ondoy, Yolanda, etc. na Oo. So even yung mga kagaya nung bagyo, Christine, Katrina, yan, ay Oo. Karina. So we can do that for your church kung meron pa rin mga na-traumatize Ayan. from those disasters. This is very important. Ayan po, tawagan nyo at kontakin nyo lang si Ate Lou, Ate Lou Mandalupe. Diyan sa Facebook, doon sa Viber numbers na binigay nyo. I-rewind nyo lang kung gusto nyo marinig pa uli yung Oo nga. contact numbers. Or you can chat sa page mismo ng Heartline FEBC and I will try to monitor and respond. Ayan, thank you. Yes. Wow. Thank you very much, Ate Lou, and I appreciate talaga the blessings that we have learned from you, Ate Lou. Nako, Amen. pagpalain ka pa at marami pang mapagkakataon sana maulit. Gusto ko makita ka dito. Yan. Sure. Habang tayo may hininga, Yan. magsisilbi at mag-encourage din sa ating mga kapatiran. Yes. That's right, mga kapatiran. Ayan, mga kaagapay, nadinig nyo si Ate Lou Mandalupe. Ayan, thank you, Ate Lou. God bless sa'yo. At pagpapala sa God bless us lagi. all. Amen. Ayan. Bueno, mga kaagapay, salamat sa inyo sa patuloy na pakikinig. At thank you very much, Ate Lou, sa iyong availability. Alam niyo, mga kaagapay, yung ating tema ngayon, yung mga napag-usapan natin mga problema ngayon, ay mayroong isang kakaibang common feature, mayroong common na bagay. At mapapansin ninyo, ito ay parang mga bagay na nangyayari patungkol sa hindi tamang pagtugon sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya ng mga nangaabuso, mga magkakamag-anak inaabuso. Kagaya ng mga bagay na pagtulong sa kapwa na nagiging nilalagyan ng mali siya, ginalagyan ng pangit. Gaya ng mga pagkakataon na nasa church na tayo pero nagkakahidwaan pa. Meron ding mga tao na Christian ka na pero ang practice mo ngayon kung ano yung nasa mundo, nagkakaroon ka ng same-sex na relationship. Dito, makikita ninyo na may mga bagay na nasira sa ating lipunan at ang nasira ay yung pamantayan natin na ating pinapapalakad, ang ating ipinapairal sa ating lipunan. Hindi ko masisisi dahil ang ating bansa, ang ating lipunan ay iba't ibang mga impluwensya ang pumasok sa atin. Andun na yung Chinese, yung Hapon, andun na rin yung mga, lalo na yung Spanish, pati yung Western na mga influences. Kaya nangyari sa atin, sa ating bansa, iba-iba na ang tinatahak na pamantayan ng bawat isa. So we have become a country of many different standards. Kaya kapag kunwari nagkakaroon ng pag-aasawa,
Iba ang standard ng isang pamilya, iba yung standard ng kabilang pamilya. Supposed to be, ang church, I'm not just talking about one denomination. Ang church, ang Christian church sa lahat ng mga denominations ng church dito sa ating Christian church, dapat iisa ng pamantayan, pero nagkakawatak-watak din tayo dahil na rin hindi natin naigalang ng maigi yung ating kakanyahan, yung kultura, yung pagiging Pilipino natin. Nawala tayo doon sa nagkakaisang pagsunod at pagtugon bilang isang bansa, bilang isang komunidad. So I'm praying really na ang ating bansa, ang ating church ay maging mahusay sa pagpapairal at pagdinig ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito sa Genesis chapter 22 verse 17 verse 16 hanggang 18, ito yung kinausap ng Panginoon si Abraham. At si Abraham ay nung time na in-offer niya yung kanyang anak, at nakita ng Diyos at nakita yung puso ni Abraham. Etong sinabi ng Diyos. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Mga kapatid, mga kaagapay, alam niyo po, tayo ay bansa na pinagpala ng Panginoon, binibigyan ng pagpapala, upang sa gayon ay may pagpatuloy natin yung glory, yung kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Tayo ang natatanging Kristiyanong bansa dito sa Asia, dito sa ating kinagagalawan. At dito nakatingin sa atin lagi ang mga bansa, lalo kapag sa panahon ng unos o kaya sa panahon na nagkakaroon ng hidwaan sa West Philippine Sea, pagka nagkakaroon ng problema dito sa politika natin, yung lumilitaw yung mga kanya-kanyang yung kadumihan ng ating politika, nakatingin ang buong mundo. Tayo ay meron tayo sana na iisang pamantayan upang maging mahusay at maayos ang ating pakitunguhan sa bawat isa. Kailangan natin yun eh. We needed a certain standard that unifies us. And so it will be easier for our relationships with each other as a society, as a community, as a family, and as individuals. You will say na mayroong mga bagay na pinagkakaloob kung yung tinig ng Panginoon, tayo nagkakasundo. Hindi tayo mahihirapan sa pagpili ng kung sino mapapangasawa. Hindi tayo mahihirapan sa kung paano tayo magkaroon ng relasyon. Hindi tayo mahihirapan sa kung ano yung tamang gagawin sa ating mga in-laws o kaya kapitbahay. Kung ano yung tamang trato sa mga bata, sa mga babae. Ano yung tamang trato sa ating kapwa. Tayo yung kultura na mayroong tinatawag na pakikipagkapwa. Tayo yung kultura may tinatawag na pakikitungo. At tayo yung kultura na nagkakaroon ng pag-asa, nasa level ng pagtingin sa Panginoon. Pero unti-unti itong pinapaalis dahil na rin sa impluensya ng Western influences. Unti-unti itong pinapaalis na kakalimutan natin na mayroon palang pagpapala ang pagdinig sa tinig ng Panginoon na ginawa ng ating mga ninuno. Ang mga ninuno natin, ang kultura natin na ibinatay doon sa pagkakakilala sa bathala sa Panginoong Diyos. Binatay ang ating kultura ayon doon sa pakikitungo sa ating kapwa. At yung pakikisalamuhan na magtratuhin ng bawat isa na katulad ng kasarili. Huwag mong gagawin sa iyong kapwa ang ayaw mo sa iyong sarili. Bagkus, pag-ibig ang siyang naging bagay na pangunahing motibasyon natin, pangunahing bagay. Kaya mga emotional tayong mga tao eh. Kaya tayo yung mga tipong madali tayong mahatak ng pag-ibig eh. We are a loving country. We are a loving people because we know love is far more important. Relationship and people are far more important. Ito tayo sa panahon na ini-impluwensyahan tayo at tayo rin ay tinitake advantage ng ibang kultura. Tayo ang nagsasakripisyo
Pero makikita ninyo, sa ating talakayan ngayon, humihingi at talagang sumisigaw na ang lipunan ay mayroon dapat iisang pamantayan. Tayo lahat ay magkaibang churches, pero dapat may iisang pamantayan na tayong pinangahawakan na siyang ipapairal natin sa mga mag-asawa, sa mga tao na kasama natin sa church, sa pakikitungo natin sa kapwa natin. Mayroon tayong dapat iisang pamantayan upang una, tayo ay magkaroon ng madaling pagtugon sa mga problemang relational. Madaling makitungo sa ating kapitbahay, sa ating mga pamilya, asawa at komunidad kung meron tayong common values and beliefs na nalilisya tayo ng landas ng ibang mga impluensya. Ito na, pumasok na iba't ibang mga uri ng mga tradisyon. Tayo na ngayon ay nagmumukhang pera, pero hindi naman natin gusto yung dati. Pero ngayon, pinapraktikal natin na kaperahan na lang ang nagiging halaga ng mga tao. At minsan, naipagpapalit natin kung ano yung para sa linggo ay nagiging ordinaryong araw na lang, ipinapalit natin sa pagtatrabaho, sa pag-iisip na baka mahirap tayo at hindi tayo babasbasan ng biyaya. Andito tayo sa pagkakataon na mas higit ang tingin natin sa trabaho at pagkita ng pera kesa sa pagkilatis o pagkonsidera sa tao. Lalo pa yung pagkilala sa tinig ng Panginoong Diyos. Kaya nagkakanya-kanya tayo ng paraan dahil iba-ibang impluensya. May live-in na ngayon na dati naman wala. May LGBT na ngayon na dati naman wala. May mga taong patuloy na pinapalaganap yung mga bagay na hindi naman talaga daluyan ng kultura natin. Tayo ay pinagpapala ng Diyos kapag nadinig natin at sinunod natin yung kanyang tinig. At yun ang sinasabi ng Panginoon kay Abraham. Yung pananampalataya sa Diyos ay higit pa kaysa dun sa kung ano lang yung nararamdaman, kung ano lang yung komportable, kung ano lang yung pangangatawan, kung ano lang yung pangangailangan. Tayo ay isang lipunan na higit pa kaysa sa mga unos, kaysa sa mga bagyo. Higit pa kaysa sa sama ng mga pangyayari sa ating bansa. Kahit ng mga politika, hinihigitan natin dahil tayo ay naroon sa estado na kung saan tumitingala tayo, humihingi ng habag sa Diyos. Pero sana nagkakaisa-isa tayo sa kung ano yung dapat nating maging pananaw patungkol sa kung sino ang Diyos at sino ang dapat hinihigitan natin sa ating buhay. Mga kapatid, sana po ay naging nakatulong sa inyo ang ating episode na to. I-share nyo naman sa amin, mag-text kayo, mag-chat kayo para malaman namin kung gaano ito na patulong sa inyo, kung mayroong mga benefits, kung mayroong blessing na idulot sa inyo. Let us know. Kaya binabati ko rin ang mga kasama natin dyan sa CMS, sa Christian Medical Specialist, dyan sa second floor sa Back to the Bible. Mga kasama kong doktor, si Dr. Ken Villanueva, ang cardiologist namin. Mayra Ngo, nephrologist. Dr. Carmela Encarnacion, psychiatry. Dr. Maria Luisa Ako sa OB-GYN. Bernie Di Macali, Dr. Bernie Di Macali sa ENT. Brigida Sales, ang ating dentist. Dr. Abby Del Mundo, ophthalmologist. Dr. J. Del Mundo, ophthalmologist din. Cynthia Del Mundo, optometrist. Dr. Geraldine Emperador, dermatologist. Love Del Mundo, opta. Shirley Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist. Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon namin. At ang mga kasama naming kumikilos para maipagpatuloy ang serbisyo ng medical sa Lydia Kagalawan at Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario at Minda Superable. Thank you very much sa inyo pag-alabay sa akin. Ako makaagapay, alam po, marami pa tayong mga dapat i-greet, marami pa tayong mga tao. Ako, mamimiss ko kayo. Pero mabanggit ko lang sa inyo, we are so blessed na kasama namin kayo. Please, tell us kung paano ang aming broadcast at baka meron kayong gustong i-suggest na aming mabigyan talakay. Keep your questions coming in. And, syempre, at tayo hindi magtatagumpay kung hindi natin kasama ang mga taong ang teams ng DZAS na siyang tumutulong din sa atin, gaya ng mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Engineer on Duty Chris Molina,
At si Kuya JB Taba. Hello, Kuya JB. Kailan ka ba ikakasal, ha? Ang ating PA in charge, Kayla Escalante. Ayan, alam niyo si Ate Kayla Escalante, single pa ho yan. Napakaganda, napakabait. Kayo po, ay nako. Anyway, malapit na ang Pasko. So, sa inyo, mga kaagapay, nawa ay naging mapagpalang gabi sa inyo itong episode natin at patuloy tayong kumapit sa Panginoon. Sundin ang tinig ng Panginoon dahil siya ang tunay na gagabay sa atin. Ito po ang inyong likod, si Kupilo Laharca at kasama ng FEBC Far East Broadcasting Company. Patuloy tayong naninilbihan sa ministry na ito ng counseling online at nawa ang Diyos ang talagang tunay na maging inspirasyon niyo dito sa Heartline Friday Night Edition. Thank you very much. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. God bless you all and have a wonderful weekend. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.